Nakagawa nga po pala ako ng kakanin na gawa nga po pala sa kamuting kahoy. Pero bago nga pala tayo makagawa ng pangmerienda, tara samahan nyo nga muna kami ni Nani na magpunta nga sa bahay ng palapag. Bibili kasi tayo mga idol ng mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng kalamay. At syempre ay bibili nga tayo ng bigas kasi kahit papaano ay may nakuha naman tayo sa ating nasahod. Kahit kasi wala tayong maulam mga idol, ang importante ay meron tayong maraming bigas. Hindi naman kasi mga idol problema yung mauulam dito sa probinsya kasi ang dami naman nating mapagkukunan. Magpunta ka lang ng dagat o sa bundok ay siguradong may mauulam ka na. Tanghaling tapat na nga nang kumuha nga ako ng kamuting kahoy na gagamitin natin. Nasa likuran lang naman ng bahay namin ito mga idol kaya hindi na nga ako nahirapan pa. Lagi pala nating ipagpapasalamat yung mga ganitong biyaya na galing sa Panginoon. Malaki man ito o maliit ay kailangan natin magpasalamat sa Kanya. Dito nga pala sa Samar mga idol ang tawag sa kamuting kahoy ay banayan. Ewan ko lang po sa ibang lugar kung anong tawag nila dito. Pagkatapos ko nga po pala mabalatan lahat mga idol ay hinugasan ko na nga ito ng maayos. At gaya nga ng dati ay gagamit na naman nga tayo nitong mahiwagang idiran. Nakakapagod nga lang gawin ito mga idol. Pero ang sekreto lang naman ito mga idol ay huwag mo nang masyadong damihan para hindi ka masyadong pagod. At para makumpleto nga yung mga sangkap mga idol ay kailangan nga natin gumamit nitong buko. Isa rin kasi ito mga idol sa magpapasarap nga sa gagawin nating kalamay. Maliban dito sa buko mga idol ay gagamit din tayo ng gata na ipangsasabaw natin. Bago nga pala natin isalang itong kawali mga idol ay ilalagay na nga natin dito itong gata. Papakuluan muna natin siya mga idol bago natin ilagay itong ube kondensada flavor. Sunod na nailagay ko nga po pala mga idol ay itong vanilla para mas maging mabango yung gagawin nating kalamay. Medyo malapot na kaya inilagay ko na nga mga idol itong ginadgad na kamuting kahoy. Hindi ko na nga po pala pinigaan itong kamuting kahoy mga idol. Inilagay ko nga ito agad-agad para maihalo na nga ng maayos. Hindi ko na inubos itong ube kondensada pero naglagay rin ako dito ng margarine. Maglalagay pa nga sana ako dito ng buko mga idol pero grabe nakalimutan ko talaga. Iba na siguro mga idol kapag nagkakaedad na, nagiging ulyani na. Medyo matabang pa nga kaya naman naglagay na rin ako dito ng brown sugar. Optional naman mga idol kung maglalagay kayo dito ng toppings. Pero ako mga idol ay naglagay pa rin ako dito ng mani. Medyo matagal nga lang mga idol yung paghahalo kaya kailangan mo talaga ng konting pasensya. Kasi umabot din ako mga idol ng 40 minutos para siguradong lutong-luto talaga. O diba mga idol, napakasimple ng mga sangkap at napakadaling gawin. Magkakaroon na tayo ng masarap na pangmerienda. So ayan, grabe mga idol, lutong-luto na. Napakabango nga mga idol. Naglalaway na tuloy ako mga idol. Maganda din siya mga idol pagkakitaan kung gugustuhin nyo po. Hanggang dito na lamang po mga idol ang ating video. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. At kung inyo pong naibigan ang content natin ngayong hapon, paki-like and share na lamang po. Salamat.